Magsitayo po ang lahat. Dasalin natin ang banal na orasyon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Diyos si Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin mo kami, O Maria, Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat magkamit ng mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangin mo kami sa kanyang pagkabuhay na maguli, sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi pong muli sa ating lahat. Ngayon po ay Biyernes sa ika-34 ng linggo sa karaniwang panahon at ika-7 araw ng ating Misa Nobenaryo. Ang atin pong tagapagdiwang sa misa ngayon ay si Reverend Father Francis Roy Madarang.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa ikapitong araw ng 9 na araw na paghahanda natin para sa kapistahan ng mahal na ina ng kaliwanagan, ipapaalala sa atin ngayong gabing ito na kahit sa kadiliman, kayang magtagumpay ng Diyos sa ating buhay. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga pagkukulang at pagkakasala at humingi ng awa at patawad sa Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Mayroon sa lupa ay kapayapaan. Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan. Wakas sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walang
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa mahal na Birheng Maria ay humihiling na iyong pagbigyan pakundangan sa kanyang pagdalangin upang kaming pagindapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Akong si Daniel ay nakakita ng isang malaking dagat na binabayo ng malakas na hangin, kabi-kabila. Mula sa dagat ay may lumitaw na 4 na iba't ibang dambuhala. Ang una ay parang leon, ngunit may pakpak ng agila. Nabunot ang mga pakpak nito, umangat ito sa lupa at tumayong tila tao. Binigyan ito ng isipan ng tao. Ang ikalawa naman ay mukhang oso. Ang dalawang paa lamang nito sa huli ang inilalakad at may kagat pang 3 tadyang. May tinig na nag-utos rito, "Sige, magpakasawa ka sa karne." Ang ikatlo ay kawangis ng leopardo. Ito'y may 4 na pakpak sa likod, 4 ang ulo at binigyan ng kapangyarihan. Pagkaraan, nakita ko ang ika-4 na hayop. Nakatatakot itong tignan at mukhang napakalakas. Baka langipin ito at tanso naman ang mga panga. Niluluray ng bibig nito ang anumang makagat at tinatadyakan ang matira doon. Kaiba ito sa 3 nauna, pagkat ito'y may 10 sungay. Pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang 3 sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ito ay tulad ng tao. May mga mata at bibig. Nakapangingilabot ang sinasabi nito. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig, ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y 1,000,000, bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol.
at binuksan ang mga aklat. Dahil sa kakilakilabot na mga bagay na sinasabi ng sungay, naakit akong manood hanggang sa mapatay ang ikaapat na hayop at ihagis sa apoy. Yaong ibang hayop ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit pinanatiling buhay ng kaunti pang panahon. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos, hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bundok at mga burol. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng tumutubo sa lupa. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bukal ng tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
Purihin ninyo ang Panginoon, mga dagat at mga ilog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga balyena at lahat ng likhang nasa tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng ibon sa himpapawid. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kawan at mga mailap na hayop. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Naririto malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa.
Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinhaga. Tignan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit nang maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Mga kapatid, halos isang linggo na nating naririnig sa ating mga pagbasa ang kaganapan ng lahat, ang katapusan, ang dulo na isinasalarawan sa pagkasira, kaguluhan at pagpapanibago sa lahat ng nilalang. Ngunit sa gitna ng parang nakatatakot na mga kaganapang ito, isa ang laging nangingibabaw, ang presensya at ang kapangyarihan ng Diyos. Sa unang pagbasa, narinig natin ang nakatatakot na pangitain, ngunit sa dulo nito, ang anak ng tao ay siyang nagniningning. Ganoon din ang sinasabi ni Jesus sa ating mabuting balita, maglalaho, masisira ang lahat, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili hanggang wakas. Isang mahalagang katotohanan ang ipinapaalala sa atin na pwede nating panghugutan po ng lakas sa ating buhay sa araw-araw. Sa gitna man ng kaguluhan, kasiraan at kadiliman, kayang-kayang magtagumpay ng Diyos. Hinding-hindi magagapi ang kanyang liwanag at kayang-kaya niya tayong hanguin sa kaguluhang ito kung tayo ay makikipagtulungan sa kanyang mga biyaya at sa kanyang mga grasya. Kaya kahapon po sa ating mabuting balita, kung kayo po ay nagsimba din, sinasabi din ni Jesus, kapag ang lahat ng ito ay naganap na at nagaganap na, tumayo ng tuwid, stand erect, magalak, rejoice, sapagkat ang kaligtasan ay nagaganap na. Sinasabi ni Jesus na kahit sa gitna ng kaguluhan, kadiliman at kasiraan, mayroong pagliligtas, mayroong pagtatagumpay, mayroong paghango at pagbangon na magaganap. Ngunit, mayroon tayong kailangang gawin. Ang wag manghinawang magtiwala, ang hindi tumigil umasa, ang patuloy na gumawa ng tama at nararapat, ang panindigan ang ating pananampalataya. Kaya naman po kung ikaw ay nasa sitwasyon na parang magulo ang lahat, parang gumuguho ang lahat, parang ang dilim-dilim na wala nang maaninag na liwanag o panghawakang pag-asa, ito
ang paanyaya, magtiwala, umasa, huwag manghinawa, sapagkat kahit sa kadiliman, nagtatagumpay ang liwanag ni Jesus sa mga taong may matibay na paniniwala sa Kanya. Kahit po sa nangyayaring kaguluhan sa ating bansa at sa ating pamayanan, na para bang wala namang nangyayari sa mga ipinaglalaban natin, na para bang nagwawagi ang kadiliman, tatandaan ang huling halakhak ay sa Diyos, sa hustisya, sa paglaganap ng katotohanan, sapagkat walang maitatago sa liwanag ng Diyos. At para po sa atin na namimintuho sa mahal na ina, siya'y liwanag sa ating gumagabay sa pagtahak sa gitna ng kadiliman ng ating buhay at ng ating bansa at pamayanan. Siya na nakita ang pagtatagumpay ng Diyos kahit sa gitna ng kapighatian, ng pagdurusa at ng kamatayan. Siya na ating halimbawa kung paanong magtiwala at umasa. Tatandaan, kahit sa kadiliman, nagaganap ang pagliligtas ng Diyos. Kahit sa gitna ng pagkasira, nagtatagumpay ang Diyos. At kahit sa pinakamadilim na sulok ng ating mga buhay, kayang magtagumpay ng Diyos sa iyo kung ikaw ay magtitiwala at aasa sa Kanyang biyaya at grasya. Amen. Tinatawag tayo ng Panginoon na magbantay sa Kanyang muling pagbabalik. Lumapit tayo sa Ama sa panalangin habang naghihintay sa Kanyang pagdating. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway makatugon sa tawag ng pagbabalik loob at pagbabago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong may mabuting kalooban, naway sama-samang kumilos para wakasan ang pag-aaway at digmaan, pangaapi at kawalang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating kamulatan sa presensya ni Kristo, naway higit pa nating palawigin sa ating mga dukha at mga naghihirap na kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway pagkalooban ng lakas at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kaibigan, naway maranasan ang walang hanggang kaligayahan sa piling ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Sa tulong ng mga panalangin ng mahal na Birheng Maria, idulog natin sa Diyos ang iba pa nating pangangailangan. Makapangyarihang Diyos, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Buksan mo ang aming paningin sa iyong presensya sa aming piling. Ilapit mo kami sa iyo araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin sa iyo ang mga handog na ito bilang pagtanaw ng utang na loob ngayong aming ipinagdiriwang ang paggunita sa ina ng iyong anak. Marapatin mong maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog upang makapakinabang kami sa iyong ibayong pagtubos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa kaitaasan, pinagpala ang maparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Ruperto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Taglay ang pag-asa sa ating puso, ngayon ay tumawag tayo sa ating Ama sa langit. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ibahagi po ninyo ang kapayapaan sa bawat isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Santisima ng kaliwanagan at Rona ng bayan ay Pinasasalamatan po namin ang lahat ng nag-alay sa misang ito. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap na pakundangan sa paggunita namin sa mahal na Birheng Maria. Marapatin mong kami makadulog sa iyong piging sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin sa bawat araw ng pagsisiyam, ikapitong araw. Uliwayway na walang pangungulimlim sa ulap ng kasalanan at kabanal-banalang ina ng kaliwanagan. Kung gaano ang pag-asa ko sa iyong pagdinig sa aking panalangin, napasikatin mo sa aking puso ang liwayway ng iyong mahal na grasya. At ang pagdidibusyon sa iyo'y lalagi sa aking kaluluwa, ay gayon din naman ang pagmamakaawa ko sa iyo na maragdagan araw-araw ang pag-ibig ko sa iyo hanggang sa dumating ako sa araw ng kaluwalhatian. Ipagkaloob mo naman sa akin ang hinihingi ko sa iyo sa pagsisiyam na ito kung nauukol sa kaluwalhatian ng Diyos sa lalo mong kapurihan at kagalingan ng aking kaluluwa. Amen. Ngayon ay bibigyang parangal natin ang mahal na Birheng Maria. Salve Regina! Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut ingericiamur Christi. Oremus.
Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum, effici mereretur Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione leitamu, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum, Dominum nostrum. Divinum auxilium mani et semper nubiscum. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyo ko ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria, upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.